Umiikot ang istorya kay Lee Kang-soo, isang kilalang police informant na bihasa sa pagkuha ng mahahalagang impormasyon mula sa mga sangkot sa krimen. Isang araw, humingi ng tulong ang mga pulis upang kausapin ang isang adik sa droga na tumatangging makipagtulungan. Sa husay ni Kang-soo sa pakikipag-usap at panghihikayat, napapayag niya ang lalaki na magsiwalat ng nalalaman nito kapalit ng kalayaan at sapat na kabayaran. Pagkatapos ng misyon na iyon, pinuntahan naman ni Kang-soo ang isang matagal na niyang kakilala na minsan na rin niyang natulungan noong makalaya ito sa kulungan. Gaya ng naunang impormante, hinikayat din niya itong ibunyag ang pangalan ng mga supplier, distributor, at courier ng sindikato ng droga na kasalukuyang iniimbestigahan ng pulisya. Dahil sa impormasyong nakuha ni Kang-soo, agad na nakakilos ang mga otoridad upang salakayin ang grupo. Gayunman, naging mahirap ang operasyon kaya napilitan mismong sumama si Kang-soo sa aktual na pagdakip sa mga suspect. Sa loob lamang ng isang linggo, matagumpay na nalansag ng pulisya ang kaso at umabot pa ito sa balita sa telebisyon. Bagamat hindi siya nabigyan ng pagkilala sa publiko, alam ng mga nasa loob ng operasyon na malaking bahagi ng tagumpay ay dahil sa husay ni Kang-soo bilang pinakamahusay na impormante sa Korea. Lumipas ang 3 buwan at makikitang malapit na si Kang-soo sa matataas na opisyal ng pulisya. Isang araw, siya pa mismo ang nagmamaneho para sa isa sa mga pinuno ng kanilang departamento. Ngunit hindi niya alam na ang mga taong pinagsilbihan niya ay handa rin siyang isakripisyo kapag dumating ang oras. Nang mangailangan ang mga ito ng taong mapagbibintangan, si Kang-soo ang ginawang scapegoat at isinangkot sa isang kasong may kinalaman sa droga. Dahil dito, muli siyang napunta sa kulungan kahit wala siyang kasalanan. Pagpasok niya sa bilangguan, ipinaalala agad ng isang gwardiya ang 2 hindi nakasulat na patakaran sa loob. Huwag tatapak sa mismong threshold ng selda at huwag basta-basta ito. Sa kasamaang palad, parehong nalabag ni Kang-soo ang mga ito, kaya agad siyang pinagdiskitahan at pinagtulungan ng mga kapwa bilanggo. Mula noon, halos araw-araw siyang minamaliit, binubugbog at inaapi, ngunit tiniis niya ang lahat ng hindi gumaganti. Nagbago lamang ang kapalaran niya nang magkaroon ng interes ang isang ambisyosong prosecutor na si Gyu. Naghahanap ang piskal ng isang matalinong impormante na makatutulong sa pagbuwag ng mas malaking sindikato ng droga. Habang sinusuri niya ang talaan ng mga bilanggo, agad niyang napansin ang pambihirang kakayahan ni Kang-soo at nagpa siyang kunin ito bilang personal niyang impormante. Nag-alok ang prosecutor ng isang kasunduan. Kapag matagumpay na natulungan siya ni Kang-soo, sisiguraduhin niyang makakalaya ito. Ngunit bago iyon, sinubukan muna niya ang kakayahan ni Kang-soo sa pamamagitan ng isang memory test upang malaman kung gaano ito kabilis makaintindi at makaalala ng impormasyon. Nang mapatunayan ang husay nito, ipinakita niya ang listahan ng mga target na kriminal na kailangan nilang mahuli. Napansin ni Kang-soo na kabilang sa mga target ang isa niyang kasamahang bilanggo na sangkot sa bentahan ng droga. Upang makalapit dito, sinadya niyang guluhin ang isa pang preso na kalaban ng grupo ng naturang dealer. Dahil dito, paulit-ulit siyang nabugbog ng ibang bilanggo, ngunit tiniis niya ang lahat dahil bahagi iyon ng plano upang makuha ang kanilang tiwala. Sa kalaunan, humingi siya ng kaunting tulong sa prosecutor upang palabasing may nagpuslit ng droga sa loob ng kulungan ang target nilang bilanggo. Dahil sa insidenteng iyon at sa lahat ng isinakripisyo ni Kang-soo, tuluyan siyang tinanggap sa grupo ng dealer. Mula roon, tahimik niyang pinakinggan ang bawat usapan at unti-unting nalaman ang buong network ng sindikato. Wala pang 1 buwan ang lumipas ay nakalap na ni Kang-soo ang lahat ng pangalang kailangan ng prosecutor. Dahil sa impormasyong iyon, mabilis na umangat ang karera ng piskal at naitalaga siya bilang Deputy Chief Prosecutor. Samantala, tinupad naman niya ang kanyang pangako kay Kang-soo at pinalaya ito mula sa kulungan. Mula noon, naging malapit na magkasama ang dalawa. Nakita ng prosecutor ang napakalaking halaga ng kakayahan ni Kang-soo kaya ipinagpatuloy niya ang pagkuha rito bilang personal na impormante. Madalas pa niyang sabihin na ang turing na niya kay Kang-soo ay parang tunay niyang nakababatang kapatid. Makalipas ang 3 buwan, isinama ng prosecutor si Kang-soo sa isang espesyal na interrogation room na inilaan lamang para sa mga VIP na suspect. Doon niya inamin ang tunay niyang pangarap, ang maging susunod na chief prosecutor ng bansa. Sinabi rin niyang halos imposibleng maabot ang ambisyong iyon kung wala ang tulong ni Kang-soo. Kaya buong taimtim niyang nakiusap na ipagpatuloy nito ang pagbibigay ng lahat ng makakayang suporta. Umiti lamang si Kang-soo at buong kumpiyansang sinabing handa niyang gawin ang anumang ipagagawa ng prosecutor bilang sukli sa lahat ng naitulong nito sa kanya. Bilang tanda ng kanilang matibay na samahan, naglabas siya ng 2 mamahaling gintong lighter. Isa ay ibinigay niya sa prosecutor, habang ang isa ay itinabi niya para sa sarili bilang simbolo ng kanilang pagtitiwala at pasasalamat sa isa't isa. Samantala, iwan muna natin si Kang-soo at silipin naman natin ang buhay ng isang sikat na aktres na si Soo-jin. Nahuli siya ng mga otoridad matapos mapaghinalaang gumagamit ng iligal na droga habang nasa biyahe. Agad siyang dinala sa himpilan ng pulisya upang imbestigahan. Doon natin makikilala ang pinuno ng Anti-Narcotics Unit, isang kapitan ng pulis na may iisang layunin, ubusin ang sindikato ng droga hanggang sa pinakahuling miyembro nito. Sa umpisa ay puro iyak at pagtanggi ang ginawa ni Soo-jin sa interogasyon, ngunit kalaunan ay pumayag din siyang makipagtulungan nang alukin siya ng kalayaan. Bilang kapalit,
Isiniwalat niya ang pangalan ng isang kilalang lider ng gang na siyang nagsusuplay ng ipinagbabawal na gamot sa kanya. Samantala, ang naturang lider ay abala naman sa pakikipagtransaksyon sa isang babaeng supplier na direktang nag-aangkat ng droga mula sa Japan. Dahil likas na mayabang at marahas ang ugali ng gangster, bigla nitong binugbog ang isa sa mga tauhan ng supplier. Halos mauwi sa madugong sagupaan ang magkabilang panig, ngunit pinili ng babae na huwag lumaban dahil alam niyang napakalakas ng taong nagbibigay proteksyon sa gangster at wala siyang laban dito. Pagkatapos makuha ang paninda, biglang nakatanggap ng tawag ang lider ng gang. May nagbabala sa kanya na papalapit na ang mga pulis at kasalukuyan na siyang hinahabol. Ang taong nasa kabilang linya ay walang iba kundi si Kang Su. Tinulungan niya itong makatakas sa pamamagitan ng pag-uutos na pumunta sa isang istasyon ng tren at maghintay sa itinakdang pasukan. Ngunit bago pa mahuli ng anti-narcotics team, naunahan na sila ni Kang Su kasama ang prosecutor. Sila mismo ang unang nakadakip sa lider ng gang, habang walang nagawa ang kapitan kundi panoorin na maagaw ang target niyang matagal ng tinutugis. Habang nasa sasakyan, agad nilang inusisa ang gangster upang ilaglag ang taong nasa likod ng operasyon. Dahil ipinangako sa kanya ang kalayaan kapalit ng impormasyon, wala siyang ibang naging pagpipilian kundi sabihin ang pangalan ng kanyang pinakamakapangyarihang taga-suporta. Hindi nag-aksaya ng oras ang kapitan. Nang mabigo siyang mahuli ang gangster, agad niyang tinarget ang tunay na utak ng sindikato. Ginamit niya si Sujin bilang impormante at inutusang pumasok sa isang marangyang hotel upang bantayan at iulat ang lahat ng makikita roon. Isang batang milyonaryo na anak ng pinakamatagumpay na negosyante sa bansa. Subalit muli na namang naunahan ang kapitan. Nauna nang dumating sina Kang Su at ang prosecutor sa hotel. Bilang paghahanda, nagsuot pa si Kang Su ng salaming may nakatagong video recorder upang maitala ang buong operasyon. Samantala, pinalaya naman ang lider ng gang ayon sa kanilang napagkasunduan. Gayunpaman, hindi nito nagustuhan ang naging asal ni Kang Su at lihim na nagtanim ng matinding galit kahit wala pa siyang pagkakataong makabawi. Sa loob ng hotel, natuklasan nila ang batang bilyonaryo na nagdaraos ng isang pribadong drug party. Nang maramdaman nitong delikado na ang sitwasyon, agad siyang tumawag sa kanyang ama upang humingi ng tulong. Gayunpaman, hindi siya pinansin ng prosecutor at diretso siyang dinala sa opisina para sa masusing investigasyon. Hindi nagtagal ay dumating din ang kapitan kasama ang kanyang mga tauhan, ngunit gaya ng dati ay huli na naman sila. Dahil may kapangyarihan ding magsagawa ng investigasyon ang tanggapan ng prosecutor, wala siyang nagawa kundi tanggapin ang sitwasyon. Sa VIP interrogation room, kinausap ng prosecutor ang abogado ng binatang suspect. Doon nabunyag ang nakakagulat na katotohanan. Ang ama ng binata ay isa sa mga pangunahing kandidato sa pagkapangulo sa nalalapit na halalan. Nang alukin siyang suportahan sa kanyang ambisyong maging chief prosecutor, kapalit ng pagpapalaya sa anak ng kandidato, mabilis na nagbago ang isip ng prosecutor. Mas pinili niyang isantabi ang batas at palayain ang binata sa lahat ng paratang. Matapos ang lihim na kasunduan, dumating naman ang leader ng gang upang makipagkita sa prosecutor. Isa lang ang hiling nito, bigyan siya ng pagkakataong gumanti kay Kang Su dahil sa lahat ng ipinahiya nito sa kanya. Hindi nag-atubili ang prosecutor na pagbigyan ang kahilingan. Doon nagsimula ang bangungot ni Kang Su. Hindi lamang siya sinagasaan at dinurog ang kanyang mga paa, kundi sa pilitan pa siyang tinurukan ng ipinagbabawal na gamot upang tuluyang malulong sa bisyo. Para lalo siyang pahirapan, sinunog pa ng gangster ang magkabilang paa niya bilang paghihiganti sa lahat ng nangyari. Hindi lang si Kang Su ang pinagtaksilan ng prosecutor. Upang tuluyang alisin ang sinumang hahadlang sa kanyang plano, isinangkot din niya ang kapitan sa isang kaso at ipinalabas na ito ang dahilan ng problema sa operasyon. Dahil dito, ang kapitan mismo ang nauwi sa loob ng kulungan. Pagkaraan ng 3 buwan, lubos nang nagbago ang kalagayan ni Kang Su. Isa na siyang adik na ikinukulong sa isang maliit na silid sa likod ng isang nightclub. Ang tanging dahilan kung bakit siya nanatiling buhay ay dahil tinulungan siya ng matagal na niyang kaibigan na minsan na rin niyang iniligtas mula sa bilangguan. Dahil pangalawang beses na siyang biktima ng matinding pagtataksil, nagpasya siyang bumangon. Pinilit niyang kumain, unti-unting ibinalik ang kanyang lakas, at araw-araw na sinanay ang kanyang katawan at isip upang makarecover. Kasabay nito, nakalaya rin sa wakas ang kapitan matapos siyang mapiyansahan ng kanyang abogado. Labis ang kanyang saya nang muli niyang mayakap ang asawa at anak. Gayunpaman, nanatili siyang tikom ang bibig at tumangging magsalita tungkol sa kasong naging dahilan ng kanyang pagkakakulong. Samantala, natupad na ang matagal ng pangarap ng prosecutor at opisyal na siyang naging pinakamataas na prosecutor sa bansa. Dumalo siya sa kampanya ng kandidato sa pagkapangulo na siya ring ama ng binatang kanyang pinalaya. Ngunit kahit mataas na ang kanyang posisyon, malinaw na kontrolado pa rin siya ng anak ng kandidato. Sa tuwing may problemang dulot ng binata, siya ang inuutusang maglinis ng lahat ng kalat nito. Isang araw ay pinagalitan pa siya ni Cho Hon dahil sa mabagal umano nitong pagresolba sa mga suliranin na para bang isa lamang siyang utusan sa kabila ng kanyang prestihiyosong titulo.
Samantala, si Sujin na dating tanyag na artista ay tuluyan ng bumagsak ang buhay at napilitang magbenta ng droga upang mabuhay. Isang araw ay may customer na humiling na ihatid mismo ang paninda sa loob ng isang silid ng hotel. Ngunit pagpasok pa lamang niya ay nakaramdam na siya ng kakaibang kutob na tila isa itong bitag. Dahil dito, mabilis niyang ginamitan ng taser ang lalaki bago agad na tumakas palabas ng kwarto. Hindi pa malinaw kung bakit muling nagpakita si Kang Soo sa harap ni Sujin, ngunit bago pa iyon maipaliwanag, lumipat muna ang eksena sa kapitan na kasalukuyang nakikipagkita sa kanyang mga kasamahang pulis sa isang karinderya. Doon siya biglang kinontak ni Kang Soo na tila sinasadya siyang akitin upang mapilitang sundan ang kanyang susunod na plano. Nagkaroon muna ng maikling komprontasyon sa pagitan ni Kang Soo at ng kapitan. Sinubukan ni Kang Soo na ipaliwanag na wala siyang balak makipag-away. Sa halip, sinabi niyang pareho lamang silang naging biktima ng panlilinlang ng prosecutor at ng mga kasabwat nito. Dahil pareho silang nawala ng tiwala sa sistema, inanyayahan niya ang kapitan na makiisa sa kanyang planong pabagsakin ang mga taong sumira sa kanilang buhay. Sa pagkakataong iyon, nagkatipon ang tatlong taong may iisang layunin, si Kang Soo, ang kapitan, at si Sujin. Lahat sila ay naging biktima ng kapangyarihan at katiwali ang pinaghaharian ng mga nasa itaas. Si Kang Soo ay pinagtaksila ng prosecutor na itinuring niyang kapatid. Si Sujin naman ay sinira ang buhay ni Cho-hon, ang anak ng kandidato sa pagkapangulo. Samantalang ang kapitan ay nauwi sa kulungan matapos baluktutin ng lider ng gang ang kanyang ulat upang siya ang mapagbintangan. Ipinaliwanag ni Kang Soo ang unang hakbang ng kanilang plano. Mayroon pa siyang pinakamahalagang ebidensya, ang video ng raid na naitala ng espesyal niyang salamin noong gabing nahuli si Cho-hon habang nagsasagawa ng isang drug party. Ang problema, napunta ang salaming iyon sa lider ng gang nang bugbugin siya at sunugin ang kanyang mga paa. Kaya ang una nilang misyon ay mabawi ang memory card na naglalaman ng naturang recording. Sa halip na sugurin agad ang gangster, una nilang pinuntahan ang babaeng supplier ng droga. Dahil matagal na rin itong minamaliit at inaabuso ng lider ng gang, madali nila itong napapayag na magsiwalat ng impormasyon. Ayon sa babae, nakatago ang mga kontrabando sa loob ng isang truck na ginagamit sa pag-aangkat ng mga eel mula Japan. Doon pansamantalang itinatago ng gangster ang kanyang mga gamit bago ipamahagi ang mga ito sa iba't ibang lugar. Agad na nagtungo roon sina Kang Soo at ang kapitan. Habang lihim na hinahanap ni Kang Soo ang memory card sa loob ng truck, ang kapitan naman ay dumiretso upang harapin ang lider ng gang. Dahil napapalibutan ito ng mga armadong tauhan, nauwi agad sa matinding bakbakan ang kanilang paghaharap. Sa kabila ng kaguluhan, nakatakas pa rin ang gangster at naabutan si Kang Soo na kinukuha ang mga nakatagong gamit. Gayunpaman, nagtagumpay pa rin sina Kang Soo at ang kapitan na mahuli siya at makuha ang memory card na naglalaman ng napakahalagang video. Matapos makuha ang ebidensya, si Sujin naman ang kumilos para sa susunod na bahagi ng plano. Gumamit siya ng isang bag na may nakatagong kamera at nagtungo sa isang engranding drug party na regular na idinaraos ni Cho-hon sakay ng isang marangyang yate. Habang papasok siya sa selebrasyon, kinabahan siya nang siyasatin ng mga gwardiya ang kanyang dala. Mabuti na lamang at hindi nila natuklasan ang lihim na kamera, kaya malaya siyang nakapasok sa loob. Habang lumalalim ang gabi at nagsisimula ng mawala ng kontrol ang mga bisita dahil sa droga at alak, sinamantala ni Sujin ang pagkakataon upang lihim na kunan ng video ang mga iligal na ginagawa ni Cho-hon. Kasabay nito, dinala naman ng kapitan ang lider ng gang sa himpilan upang ikulong. Ngunit hindi nila alam na isa sa mga tauhan ng kapitan ang palihim ng nakikipagsabwatan sa prosecutor, kaya agad nitong isiniwalat ang buong plano. Nang malaman ng prosecutor ang nangyayari, mabilis niyang binalaan si Cho-hon na itigil agad ang kasiyahan dahil paparating na ang mga pulis. Mabuti na lamang at nakuha na ni Sujin ang lahat ng kinakailangang ebidensya. Kaya dali-dali siyang umalis sa Yete bago pa sumiklab ang operasyon. Habang sakay ng sasakyan sina Sujin at ang matagal ng kaibigan ni Kang Soo, masaya namang naghintay sina Kang Soo at ang kapitan dahil akala nila ay matagumpay nang naisakatuparan ang kanilang plano. Ngunit bigla na lamang silang nabalot ng matinding trahedya. Binangga ng mga tauhan ng prosecutor ang sinasakyang sasakyan ni Sujin dahilan upang sumiklab ito sa apoy. Hindi na sila nakaligtas at parehong nasawi sa loob ng nagliliyab na sasakyan. Maliwanag na nalaman na ng prosecutor at ni Cho-hon ang kanilang balak na paghihiganti. Dahil sa pagkamatay ni Sujin at ng kanyang kasama, nawala ng pag-asa ang kapitan. Hindi dahil natatakot siya para sa sarili, kundi dahil nangangamba siyang baka ang asawa at anak naman niya ang sunod na target. Alam niyang napakalawak ng impluwensya ni Cho-hon at ng prosecutor. May pera sila, kapangyarihan, koneksyon at tila hindi naaabot ng batas. Dahil dito, nagsimula siyang magduda kung sapat ba ang kanilang lakas upang talunin ang ganoong klaseng mga kalaban. Ngunit hindi sumuko si Kang Soo. Matatag niyang pinalakas ang loob ng kapitan at sinabi niyang hindi lamang lakas, yaman, o dami ng kakampi ang sukatan ng tagumpay. Para sa kanya, kapag tila wala ng kakampi ang tao sa mundo, mayroon pa ring mas mataas na kapangyarihang maaaring sandigan. Naniniwala siyang walang imposible hanggat may pananampalataya at pananalig sa Diyos na higit na makapangyarihan kaysa sa sinumang tao. Samantala, galit na galit si Cho-hon sa prosecutor dahil hindi nito napigilan ang mga pangyayari.
Ngunit sa pagkakataong iyon, napuno na rin ang prosecutor at tuluyan na niyang sinagot ang binata. Sinabi niyang isa lamang itong batang spoiled na puro problema ang idinudulot at walang ibang alam kundi magpalala ng sitwasyon. Hindi nagtagal, nakatanggap ang prosecutor ng isang mensahe na naglalaman ng video ng kanyang mga kasalanan. Sinundan ito ng tawag mula kay Kang Soo na nagyayayang magkita sila ng personal. Pagharap nila sa isa't isa, nagkaroon muna sila ng tila kalmadong usapan, ngunit mabilis itong nauwi sa palitan ng pagbabanta at matinding tensyon. Kinabukasan, sinalakay ng prosecutor ang tinutuluyan ni Kang Soo upang hanapin ang video, ngunit wala siyang nahanap na anumang ebidensya. Habang abala ang kanyang mga tauhan sa paghahalughog, nakipagkita naman si Kang Soo sa babaeng supplier upang humingi ng isang pabor. Nakiusap siyang maihanda ang isang barko na magagamit niyang pagtakas palabas ng Korea kapag naisakatuparan na niya ang pagbagsak ng prosecutor. Pagkatapos noon, bumalik siya sa sasakyan ng kapitan upang ipagpatuloy ang susunod nilang hakbang. Ngunit matapos pag-isipan ng supplier ang sitwasyon, mas pinili nitong kumampi sa prosecutor. Agad nitong isinumbong ang plano ni Kang Soo, kabilang ang balak nitong ibigay ang video sa kalabang kandidato sa pagkapangulo upang tuluyang wasakin ang kampo ng ama ni Cho-hon. Nang malaman ito, mabilis na inutusan ng prosecutor ang kanyang mga tauhan na puntahan ang lugar at pigilan ang plano. Samantala, dumating naman sina Kang Soo at ang kapitan sa venue ng kampanya ng kabilang kandidato. Bago bumaba ang kapitan, iniabot ni Kang Soo ang isang flash drive na naglalaman ng lahat ng ebidensya at mahigpit na pinaalalahanan siyang mag-ingat dahil alam nilang anumang sandali ay maaaring dumating ang kanilang mga kalaban. Ngunit minalas ang kapitan. Bago pa niya maipasa ang flash drive na naglalaman ng video, naunahan na siya ng mga tauhan ng prosecutor at sa pilitan siyang dinala sa opisina ng prosekusyon. Kasabay nito, habang isinasagawa ang live na debate ng mga kandidato sa pagkapangulo, biglang kumalat sa buong bansa ang balitang sangkot si Cho-hon, anak ng isa sa mga kandidato, sa isang illegal na drug party. Dahil lumalaki na ang iskandalo, wala nang ibang magawa ang prosecutor, kundi utusan si Cho-hon na kusang sumuko at humarap sa investigasyon upang mapakalma ang publiko. Habang hinihintay ang pagdating ni Cho-hon, sinimula ng prosecutor ang pagtatanong sa kapitan. Alam niyang may hawak pa ring kopya ng video si Kang Soo kaya desperado siyang malaman kung saan ito nagtatago. Upang mapilitang magsalita ang kapitan, ipinatawag pa niya ang asawa at anak nito sa opisina bilang tahimik na pananakot. Nang makita ng kapitan na maaaring madamay ang kanyang pamilya, napilitan siyang ibigay ang lokasyon ni Kang Soo. Ngunit bago siya magsalita, humingi muna siya ng isang sigarilyo at ng gintong lighter na minsang regalo sa kanya ni Kang Soo. Pagkatapos makuha ang impormasyong kailangan, agad na inutusan ng prosecutor ang leader ng gang at ang mga tauhan nito na puntahan ang pinagtataguan ni Kang Soo at tuluyan na itong patahimikin. Samantala, dumating na rin si Cho-hon sa tanggapan ng prosekusyon upang sumailalim sa investigasyon. Bagamat inis na inis siya sa utos na sumailalim sa drug test, agad ding nawala ang kanyang pag-aalala nang palihim siyang bigyan ng isa sa mga tauhan ng prosecutor ng isang supot ng malinis na ihi ng ibang tao na siyang ipapalit sa kanyang sample. Sa VIP room, kitang-kita ang labis na kumpiyansa ni Cho-hon habang ipinagdiriwang ang paniniwalang makakalusot na naman siya. Habang nagsisindi siya ng sigarilyo gamit ang lighter na iniabot mismo ng prosecutor, tiniyak sa kanya ng huli na walang dapat ipangamba dahil siguradong malinis ang isusumiteng sample. Dahil dito, nanatili siyang kalmado at kumbinsidong hindi maapektuhan ang kandidatura ng kanyang ama. Hindi nagtagal ay dumating din ang ilang matataas na opisyal at mayayamang negosyanteng sumusuporta sa ama ni Cho-hon. Habang nanonood sila ng presidential debate, masaya silang nagsasalo sa pagkain at walang pag-aalinlangang pinag-uusapan ang kanilang mga katiwalian, suhulan at iba pang maruruming transaksyon. Kumpiyansa silang panalo na ang kanilang kandidato dahil matagal na umano nilang inayos ang lahat ng mangyayari. Kasabay nito, narating na ng lider ng gang at ng kanyang mga tauhan ang lugar na inaakala nilang pinagtataguan ni Kang Soo. Ngunit sa halip na si Kang Soo ang kanilang matagpuan, ang bumungad sa kanila ay ang babaeng supplier at ang mga tauhan nito na matagal nang naghihintay ng pagkakataong makapaghiganti. Hindi na sila nag-atubiling tapusin ang lider ng gang at ang kanyang mga kasamahan sa mismong lugar. Sa gitna ng lahat ng ito, isang nakakagulat na balita ang biglang lumabas sa publiko. Habang nagpapatuloy ang debate sa telebisyon, isang live stream sa YouTube ang sabay-sabay na napanood sa buong bansa. Maging ang prosecutor, si Cho-hon, ang mga negosyante, mga opisyal, at maging ang ama ni Cho-hon na nasa entablado ng debate ay nabigla sa kanilang nakita. Ipinapakita ng live broadcast ang lahat ng ginagawa ng prosecutor at ng kanyang grupo sa loob ng VIP room. Sa katunayan, si Kang Soo pala ay nasa katapat na gusali at lihim na minamanmanan ang buong pangyayari. Bukod sa malinaw na video, rinig na rinig din ng lahat ang bawat usapan nila mula umpisa hanggang dulo. Kahit pa isinara nila ang mga kortina upang takpan ang silid, hindi pa rin naputol ang live stream dahil malinaw pa ring naririnig ang kanilang mga boses. Maya-maya ay nabunyag ang sikreto.
Ang mikropono pala ay nakatago mismo sa loob ng gintong lighter na dala ng prosecutor. Noon lamang nila naunawaan na napalitan ang lighter nang humingi ng sigarilyo ang kapitan. Maging ang pakikipagtulungan ng babaeng supplier ay bahagi rin pala ng maingat na planong inihanda ni Kang Su. Dahil sa ebidensyang kumalat sa buong bansa, tuluyang bumagsak ang karera ng prosecutor bilang pinakamataas na opisyal ng prosekusyon. Hindi matanggap ng prosecutor ang nangyari, kaya dali-dali siyang tumakbo patungo sa gusaling kinaroroonan ni Kang Su. Akala niya ay madali niya itong mapipigilan, ngunit hindi na ang dating Kang Su ang kanyang kaharap. Mas bata, mas malakas, at mas determinado na itong lumaban. Wala na siyang nagawa kundi tanggapin ang pagkatalo. Samantala, tuluyang bumagsak ang kampanya ng ama ni Chohon. Bagamat natalo siya sa halalan, ipinilit pa rin niyang sabihin na nasa kanya pa rin ang tiwala ng mga mamamayan. Si Chohan naman ay tuluyang nasiraan ng loob at lalo pang nalulong sa ipinagbabawal na gamot. Nang puntahan siya ng kapitan upang arestuhin, pinili niyang tumalon mula sa ikatlong palapag ng kanilang bahay kaysa sumuko sa batas. Hindi rin nakaligtas ang prosecutor sa sarili niyang kapalaran. Isang ipis ang biglang pumasok sa loob ng kanyang damit habang dinadala siya ng mga pulis matapos arestuhin, dahilan upang lalo siyang magmukhang kahiyahiya sa harap ng lahat. Sa huli, natanggap din ng bawat isa ang kabayaran ng sarili nilang mga kasalanan. At dito nagtatapos ang pelikula. Thanks for watching. I-like mo na ito at mag-subscribe para sa marami pang recap.